One of the authors of the resolutions, various resolutions, also the majority leader. But before that, before I recognize Senator Alan, can we recognize Senate President Pro Tempore Ralph Recto, who's the former chairman of this committee, incidentally. So one of the authors is Senator Cayetano. I think he has some brief remarks in sponsorship of his resolution. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, just to frame the issues better, and to be fair to the chairman and of course to the Customs Commissioner, this isn't our first hearing. We've been having the hearing how to fix these laws, kaya lang hindi controversial yung issue nung una, kaya hindi naman po televised o nasa media, no? Pero hinihimay natin tong mga issue na to. Sir Chairman, instead of asking questions, I will throw all these issues to the government agencies present here today at sagutin nyo na lang po later on. And I'll also throw some solutions, no? Mr. Chairman, I've always believed in the biblical principle. Can we turn off some of the lights para lang makita yung screen? Mr. Chairman, I've always believed in the biblical principle na kung ano ang ating itatanim, yan din ang ating aanihin. So napaka-importante kung ano ang ating ipapakita sa ating kababayan, hindi lang sa rule of law sa taxation, kung hindi sa compassion din sa ating OFWs. No? If you look at the next slide, we have about 10.23 million OFWs. No? At siguro we don't have to emphasize that each and every one of them ayaw iwanan yung kanilang pamilya. Pero walang choice kasi walang trabaho dito sa Pilipinas o hirap ang trabaho. So, although they're making a lot, some of them, may naaabuso, di ba? And just the mere fact na nakahiwalay sila sa pamilya nila is enough sacrifice, no? But if you look at the next slide, when I filed the resolution, it does not only include the balikbayan boxes, yung OEC po na ang ating po mga OFW groups na nandito lahat po sa kanan ay parating sinasabing ilan araw lang sila nandito pero pabalik-balik sila sa mga ahensya. POEA has a lot of reforms pero they still require the OEC, may gastos pa rin. Minsan paalis na sa airport, hindi makaalis, nawawalan ng trabaho or nakakancel yung contract nila. Remittance centers are being closed in the most modern countries because of anti-money laundering daw. Pero alam naman natin na ang number one sa money laundering ay ang mga casinos, pero hindi naman sinasara ang casino. Pero ang gobyerno natin, wala pa tayong naririnig na aksyon dito sa pagsasara ng remittance centers na kung saan napapamahal tuloy ang pagre-remit o yung fees na ginagastos ng ating mga OFW na kababayan. And of course, we've already had Senator Villar filed the resolution. So ito pong sa OFW terminal fees ay ilan hearing na po tayo dito sa Senado. If you go to the next slide, ngayon, the breaking point or the straw that broke the camel's back, ika nga, sa OFWs. If you look at Facebook, YouTube, etc., talagang nagre-revolution. I haven't seen or heard that much cursing in my life. No, alam ko liberal ang mga nasa netizens at minsan hindi mapigil ang pagmumura, pero ngayon kung nakakapatay lang po ang pagmumura, patay na lahat ng nasa gobyerno sa pagmumura sa issue na to, no? So let's go straight to the issue, no? Alam niyo po ang pagko-connect, Mr. Chairman, ng OFW sa kanilang pamilya, dalawa lang through direct communication, cellphones, computers, internet. Ang problema, isa sa pinakamahal at pinakamabagal sa ating bansa. So, ang pinakakonsuelo na lang nila, paano nila mapadala ang mga gamit nila, no? And it is through the balikbayan boxes. And we're not talking about commercial quantities and we're not talking about brand new lahat dito except, of course, yung pagkain, no? So, next slide. This has already been corrected by Senator Villar, no? Yung 1.25 trillion remittance, yan lang po yung direct through yung through the banking system. But double yan kung pati yung dala nila, pati yung payments nila na ginagawa nila directly sa mga binibili dito. Nung nasa ANC ang ating commissioner ng customs, ang lumabas kasi that day, no, na galing sa Bureau of Customs, 50 million a month ang hinahabol or 600 million. Ngayon po ay sinasabi niyong 5 billion and you'll have a chance to explain that later.
But the minimal, yung pinakamaliit po na estimate na lost revenue sa smuggling is 231 billion. No? If you follow the World Bank, it's almost 1 trillion pesos. So if it's 231 agricultural smuggling lang yun. agricultural smuggling pa lang. So assuming it's 1 trillion. In fact, there is an estimate na 450, 10 billion US dollars. So if it's 500 billion, 5 billion is 1%. If it's 1 trillion, it's even smaller than that, no? Yung hinahabol natin sa balikbayan boxes. That's why in our last hearing, ang topic natin was the containerized vans, no? Dahil yung sa bulk at saka break bulk ay meron ng pre-shipment inspection and everyone agreed na yung mga pumapasok through bulk and break bulk ay wala nang smuggling doon unless nga hindi dumadaan sa customs, no? For example, yung oil. So it's really the containerized vans na ang problema and not the balikbayan box per se. So if you go to the next slide, kung ang hinahabol ng customs ay 600 million o 5 billion, I'd just like to bring to your attention, no? Ang binibigay lang ng gobyerno na legal funds sa lahat ng nagkakaproblema ng OFWs abroad ay only 100 million. And this used to be only 50 million kung hindi sa mga taong nasa kanan natin, 30 billion, na naglabi sa Kongreso every year na madagdagan to at kung hindi sa media na nasa death row na yung iba bago bigyan ng legal assistance, 666 lang po at $3,000 per OFW. Pero like in Saudi Arabia, meron po akong kababayan sa Taguig doon na nakasuhan din po, no? At napadalan din lang. Nahuli din dito yung nagpadala ng tsinelas na may droga pero pinakawalan din. Ang retainer pa lang nung lawyer sa Saudi Arabia was $10,000. So, saan kukuha ng ganong kalaking pera? Pwera pa yung pagka napagbigyan tapos may blood money or whatever, no? Next slide, please. So the issue redounds really to what is personal effects, hindi lang sa amount, no? Senator Pod, Senator celebrating her birthday today, kung may magpapadala sa kanya ng balikbayan box bilang regalo sa kanya ngayon, ang nasa media panay yung amounts But if you look at the definition in the Black's Law Dictionary, and this is supported by jurisprudence, articles associated with person as property having more or less intimate relationship to a person or possessor, effects meaning movable or chattel property of any kind. Meaning ho, hindi lang po to damit. Halimbawa sa profession mo, yung libro na ginagamit mo, kung dentista ka, no, yung kung doktor ka, yung bag na parating dala ng doktor na may mga gamit sila. Next slide, please. And of course, this has to do with Section 105 of Tariff and Customs Code. I won't go through this because I'm sure that the Commissioner will discuss. But ito po ang debate, and I was trying to get a sense from our chairman who's been studying this for the last 2 years, that he's been chairman of the Ways and Means. But there seems to be an agreement that you only look at the amount pag hindi siya personal effects. Ibig sabihin, yung isang OFW na isang taon na sa abroad, paano niya iuwi lahat ng damit niya? Paano niya iuwi yung mga gamit niya na nandun habang dun siya nagtatrabaho? Sa airlines po, napakahigpit ngayon, babayaran mo yung overweight, mas mahal pa yung babayaran mo overweight sa ticket mo. So, ibabalik bayan box mo yung mga items na iuwi mo na hindi mo mabenta. Pag personal effects, kasama na po dito yung damit mo, sapatos mo, may camera kang maliit na nabili doon. In fact, if you look at the executive order signed by President Cory, who was very sensitive, by the way, no? If you look at the executive order signed by President Cory when she had legislative powers, hindi niya lang inikrisan yung amount, dinefine talaga niya yung mga returning OFWs dahil alam niya, ito ang bumuhay sa ekonomiya at ito po ang mga taong na munisipyo during that time, no? So, kung makikita nyo po, even jewelry, nakalagay doon, kung personal effect siya, ay hindi siya kasama, no, sa dapat taksan. Next slide. So the question at itong issue, to tax or not to tax. Ang narinig ko sa customs, ang issue, sir, minsan yung laman ng box, ganito, ganyan. Wala po tayong pinag-uusapan, Commissioner, at sa lahat ng bisita natin. Pag drugs ang laman, barrel, etc., by all means, no, hindi lang nyo dapat i-tax yun, dapat ikulong nyo yung nagpadala, dahil illegal yun. No? Okay. Pero halimbawa po, ang laman po niya ay Lacoste na t-shirt o Ralph Lauren, yung mga paborito ng ating kababayan. At yun po ay second hand. Ibig sabihin po, hindi brand new. Suot na po ng may-ari. Meron po akong kilala,
Once a week nilang nilalaban o dinadry clean yung Lacoste niya. 3 lang ang t-shirt niya, pare-parehong Lacoste. Pero hindi, mukhang bago. So yun po ay pinadala niya sa balikbayan box. Ang problema, pag in-x-ray mo, nakalagay personal effects, damit naman yun eh. Pero kung bubuksan ng personnel ng customs, oy, Lacoste to. Isa nito, 4,000, 5,000, 3 piraso, 15,000. Taksan na ito. So it's not the law. It is the implementation of the law. Isang Ray-Ban na salamin nung taga-Saudi na sinabi nung utol, padala mo na yan, tol. Total, 2 years ka na dyan. Bumili ka na ng bago. O pag binuksan mo pa yon, sasabihin mo, ang Ray-Ban, $200 yon. 2 taon niya nang gamit at sa kanya yun eh. Personal effects yon. So next slide please. So dapat, pag nakita sa x-ray na hindi commercial quantity, wag nang pakialaman. That's why ang dating sa OFWs natin, desecration eh. Wala pong OFW na umaangal na hulihin ang smuggler, hulihin po yung nag-import ng kung ano-ano through the boxes. Pero alam nila, first of all, may narinig pa po na sinabi sa Green Hills daw, through balikbayan boxes. Unang-una po, yun din ang sinabi sa 168 before. Ang mga media po dinala sa China at nakita, mas mura naman pala talaga yung source doon. So, hindi smuggled. Talagang mas mura. Sa Green Hills po, kung through balikbayan boxes nila i-import dito, isang balikbayan box po is $50 to $100 eh. Talo pa sila sa cost ng importation dun sa tax. So, you know, if there are 1 or 2 who brings in 20, 50 shirts, it's not a general rule, no? Next slide, please. Kumalat na po to, di ba? Yung ating pong WIBA flyweight champion, no? At ang sabi po ng customs ay kailangan i-tax dahil price. Pero hindi po ba ang trophy at saka belt ay personal effects eh? So kung meron pong OFW na 10 taon sa Saudi na champion ng bowling at ang gusto niya lang iuwi medalya at trophy niya ay iuwi niya pa. Ang totoo lang po, ayoko sana ipakita tong picture na to kasi hindi ko pa nababalitaan na ni isa sa belt ni Manny Pacquiao ay tinax natin. Pero baka nanonood po ang BIR, baka biglang i-tax yung belt ni Manny Pacquiao. But ang pagkaintindi ko po sa batas, personal effect ito eh. 'Di ba? Award niya to, kasama na to. And ang sagot ng customs that might be the law, that you need to get an exemption. But ang punto nga po ng ating OFWs, bakit kami pa? Sabi ng batas, libre kami sa Terminal P, pagbabayarin nyo kami, pagpipilahin nyo pa kami ulit, ipapatunayan pa namin, exempt kami. Sabi nyo, VIP kami, pero yung turista, dire-diretso palabas, kami may OEC. O ngayon naman, balikbayan box, gusto nyo ilista namin isa-isa? Nakalagay naman po doon sa manifest, personal effects. At sa ilalim ng batas, define naman ang personal effects. No? Next slide po. Ito naman po yung nag-import ng libro. Tinignan ko po yung batas. Very, very clear po na pag libro ang inyong inimport and it's not more than 2 sets, no? Wala dapat tax yan. Pero tinaksan po yan sa post office and I'm glad to hear from our Assistant Postmaster General that gusto nga nila mapadali. Bakit po? Mr. Commissioner, I live 500 meters away from the Taguig Post Office. Halos linggo-linggo po may text message ako, Sir, padala ang ko ng t-shirt na maganda, Sir, nagpadala ng libro, Sir, nagpadala ng salamin. Dati daw walang tax, ngayon may tax. The mere fact na binubuksan kasi tinitignan na small package, may debate pa kasi kung luma to o bago, personal effects ba to o hindi. Alam mo, sa pabalik-balik ng tao para makuha yung item, mas mahal pa eh. Di bali na ho yung nagpadala ng iPhone, kasi klaro naman magkano yung iPhone eh. Tsaka kung iPhone 6 yun, de bago yun, di ba? Kung iPhone 4 yun, de matagal na yun, no? Next slide. This is the point, Mr. Chairman. 2.31 billion hanggang 870 billion ang nawawala sa smuggling, depende po sa... Sorry, Senator Cayetano, we'd just like to recognize Senator Bongbong Marcos. Yeah. So we're losing that much money, no? And again, bago ang ating commissioner, and I think that's why he was brought in to narrow the gap, no? But ang tanong nga, next slide, please. These are the estimates submitted by customs themselves and the Department of Finance, no? Every year to us, to Congress. So when you do not meet your revenue targets, kayo po nag-submit nito eh.
No, kayo, I'm not talking to Commissioner Lina, but to the institution. But every year, 53 billion, 21, 74, lately 38 billion last year, ang hindi namimit. Next. Ano po sabi ng World Bank? 3 out of 10 pesos lang ang natatax. No? Ang tax efficiency daw natin is only 30%. So sa 10 pesos na pwedeng taksan, 3 pesos lang tinataksan. So walang dahilan na hindi i-meet yung target. Next slide. That's why po kung titignan nyo po ang Facebook, social media, Twitter, pamilya ng mga OFW dito, isa lang ang tanong bakit hindi yung big time smugglers ang habulin yung 95% rather than yung balikbayan boxes? Next slide. If you look at the tax effort, no, napakalayo pa natin kay President Ramos na 17% siya, or the revenue collected as of GDP. The average of the Aquino government is about 13%. Nag-14 ata tayo ditong first quarter, no? But very low po yung sa customs, no? Medyo sa BIR ang tumataas. Next slide. 1% increase in the tax effort will give you 130 billion pesos. Way over the 600 million or 5 billion na hinahabol natin sa balikbayan boxes. Next slide. Ito pong 1% increase na 3.8 billion kapag ka sa customs. Next slide. In 5 years, 30% increase in the entry of container cargo. So, by the increase of the cargo alone, the taxes should also be increasing as they are, no? Ang problema, yung efficiency ang hindi tumataas. Next slide. Sabi po nung dating BOC Commissioner Sevilla, only 200 out of 4,000 or equivalent of 5% of the containers that arrive in the Philippines are X-rayed or examined. Later on, sir, please answer if that is still the case or kung 100% na. Kasi ang tanong sa akin ng marami, sir, bakit ang balikbayan boxes gustong isa-isahin? Bakit bibili pa tayo ng extrang X-ray para isa-isahin? Samantalang 95% ng containerized vans hindi naman binubuksan. So ang sagot ko sa kanila, kasi sir, kung bibili tayo ng X-ray para sa lahat niyan, bukod sa napakamahal, mapo-port congestion tayo, hindi mo maano lahat. Pero simple din ang sagot nila sa akin, Mr. Chairman, pre-shipment inspection. There are 6 companies around the world, and other countries have done this and increased 30% in revenues. Doon na sa ibang bansa, tinitignan, pagpasok dito, assured na tayo na walang kargamento, na hindi bayad ang buwis, at may kontrabando. If you look at the smuggling incidents that were reported by Inquirer, Sunstar, Rappler, hindi ko na babasahin isa-isa, no? But these are drugs, toxic waste. Hindi po sa balikbayan box pinasok ito. Sa containerized van po ito pinasok. Next slide, please. So, 65% ng ating cargo are brought in through bulk and break bulk, pero meron na itong pre-shipment inspection. 35% containerized vans, walang inspection. But, if you look at the next slide, 90% of smuggling dun po sa containerized. No? Next slide. Inspection of containerized cargo at the point of origin by one of the 6 accredited global inspection companies already implemented for bulk and break bulk. This has been the answer of many countries, and I'm open to any kind of answer. No? But I do not know why nakapokus tayo sa balikbayan boxes pero ayaw natin pa-inspeksyonan 100% ang ating mga containerized van sa ibang bansa. Next slide. Ex-Commissioner Biason said that an additional collection of 25 to 30% pag nag-pre-shipment inspection, no customs personnel needed to implement. Unlike sa balikbayan boxes, ilan tao sa customs ang ating i-assign para dyan. And to be fair sa mga taga-customs, no? Many people have emailed me or sent me a Facebook message privately. Sir, to be fair naman sa taga-customs, tignan mo, lalo sa airport, sa Clark, Davao, Cebu, Naiya, mababait na, tsaka hindi katulad dati na talagang pag binuksan na yung maleta or yung makikipag-away ka pa, very courteous. But because of this balikbayan box issues, you went back to number 1 in terms of being the most corrupt in terms of perception. No, na bumalik yung mga dating paningin because nga of people complaining na buksan yung box, na wala yung sapatos, na wala. When, to be fair sa mga taga-customs, maraming reform at maraming mababait sa ibang lugar, no? Next
slide, no? Let me just, this is the last two slides. Let me just show you a clip from GMA 7 so that the Commissioner can comment later on. Can you play it, please? Ibinunyag naman ng isang freight forwarder na talamak din daw ang tara o bigayan ng padulas para mabilis na mailabas sa pantalan ang container ng mga balikbayan box. Can you put up the volume? 85,000 piso raw kada container ang padulas na ibinibigay sa mga tiwaling kawani ng Bureau of Customs. At nakatutok si June Veneracion, exclusive. Ang mga pinaghirapang padala ng mga OFW hindi rin daw ligtas sa maduming kalakaran sa Bureau of Customs. Dahil ang mga container ng mga balikbayan box hindi raw makakalabas ng pantalan kung walang tara o padula sa mga taga-customs. Anyway, Mr. Commissioner, I think you've seen this. Ibinunyag naman ng isang freight forwarder na talamak din daw ang tara o bigayan ng padulas para mabilis na mailabas sa pantalan ang container ng mga balikbayan box. 4 hanggang 85,000 piso raw kada container ang padulas na ibinibigay sa mga tiwaling kawani ng Bureau of Customs. At nakatutok si June Veneracion, exclusive. Ang mga pinaghirapang padala ng mga OFW hindi rin daw ligtas sa maduming kalakaran sa Bureau of Customs. Dahil ang mga container ng mga balikbayan box hindi raw makakalabas ng pantalan kung walang tara o padula sa mga taga-customs. Ibinunyag ito mismo ng isang matagal ng freight forwarder ng mga balikbayan box na si Ramon Ungco. Kailangan magbigay ka ng tara. Kasi kung hindi asi kasi yun ang papeles mo. Hindi yung kargamento mo. Eh, ang kargamento mo, nako, pagka tumagal dito, storage, demurrage. Magre-reklamuhan pa mga balikbayan. Ang lagayan aniya, 40,000 hanggang 85,000 pesos. Depende sa laki ng container. Kaya kung nasa 1,000 container ng balikbayan box na pumapasok sa bansa kada buwan, posibleng umabot ng 40 million hanggang 85 million pesos na tara ang napupunta sa bulsa ng mga tiwaling empleyado at opisyal ng customs. Kami naman, lalo ako, alam ko nang magdinegosyo ko sa Pilipinas, alam ko corrupt. Magtatara ako para hindi na para bumilis lang. Yan lang ang inahabol namin kasi mga balikbayan yan eh. Ang masakla pa, tinaasa na ang buwis sa mga container na galing Amerika mula 80,000 pesos, 120,000 na ngayon. Okay lang sa akin, taasan nyo yung tax. Up to 200,000 pwede. Kaya lang, dapat bawasan nyo yung tara nyo. Hindi sumasagot sa mga tawag namin si Customs Commissioner Alberto Lina. Sabi ng staff niya, hindi raw available si Lina sa interview ngayon. Sinubukan din namin kunan ng reaksyon si Deputy Commissioner Agaton Overo, pero abala raw siya sa APEC meeting sa Cebu. Malaking kasinungalingan. Ang mga OFW naman sa Hong Kong, di raw naniniwala sa anunsyo ng Pangulo na wala ng random physical inspection sa mga balikbayan box. Noon pa man daw, di na nila naramdaman ang malasakit ng Administrasyong Aquino sa mga OFW dahil sa mga pulisiya ito, tulad ng dagdag sa PhilHealth contribution ng mga OFW. Kung sino man ang i-endorse niya, no? Ang point, Commissioner, yung tara, no? O yung per container na lagay. Last night, bago po ako natulog, I called less than a dozen brokers. And all of them confirmed. Iba-iba lang. Meron per container, meron po yung sinasabi na pagka 100 pesos, i-declare 50. Yung 50 times 0.20, yun ang babayaran. Yung 80%, yun yung yung 20% babayaran, savings na niya yung 80%. No? And I haven't talked to a broker na wala. I've talked, so what I did is I called certain importers, no, small importers ng mga kagamitan. 2 of them told me, nagtanong sila sa broker nila at sa customs mismo, pa-inspect na lang, bayaran na lang tama. Ang sabi sa kanila, boss, mas mahihirapan ka pa. Bayaran mo na lang yung per container van. Sabi niya, gusto ko nga tama kahit mas mahal ng konti. Hindi sir gugulo pa yung sistema namin dito. And to be fair to you, Commissioner, you did not invent this, you got this, it was there, etc. But the problem is, you invented the problem sa balikbayan box, or you brought it up, no? By saying that yan ang problema at yan ang bubuksan mo. So, going to the last slide, no? The last 2 slides, no? And I thank General Santiago for patiently always being here in the Senate, basta't drugs ang pag-uusapan. In the last hearing, bringing up to ni General Santiago,
maybe later, General Santiago, you can interject. Before you became Commissioner Lina, no, may nahuli. Ito, si Senator Soto pa nagbubukas. Buong Shabu Lab ang inimport. Hindi lang yung gamit, hindi lang po yung raw materials. Pag binuksan mo yung container van, lagyan mo lang ng aircon yung container van, lab na siya. No? But a few years later, nagpasok na naman. Same company ba, General, ang ginamit? Or yung sa testimony mo last hearing, General, di ba? Na may nagpasok na naman ng droga. No? So, para bang untouchable? Yes, General. It was a big company, Mr. Chairman, Your Honor. We caught them when I was still the PIDEA chief. And years after I was out of PIDEA, there was another apprehension in the same area. Sila po ulit? I'm not very sure, Okay. but you just can imagine. It was, the gap was so many years. So, But same port of entry, ha? same port of entry. So, ang sinasabi natin, Commissioner, yung pag-i-import ng droga, okay, may napakita kayo na ilan balikbayan boxes at habulin nyo yun. Pero yun yung small time eh. Yung big time at talagang narco-politics sa ating bansa, containerized van. And the last slide, Mr. Commissioner, and I know you've been answering this but formally sa hearing, eto talaga ang tanong eh, if you're just enforcing the law, bakit sa balikbayan box ang focus? No? Bakit hindi nyo na lang padaanin ng x-ray? Pag hindi naman commercial yung quantity, padaanin nyo na. At ang focusan natin yung container van. Thank you, Mr. Chairman, and you'll be given the chance. And thank you, Commissioner, no, for being here and being ready to answer the questions. Thank you, Senator Majority Leader Alan, for that well-researched presentation.